SHM4D. City Collegiate. Packed up. Ready. Alam nating lahat na ang karagatan ay isa sa mga likas na yaman. Kayamanan na kung iisipin mo ay hindi kailanman pababayaan ang mga taong umaasa sa binibigay nitong pag-asa para sa taong bayan. Ngunit, paano kung ang dating asul na karagatan ng iyong nakagisnan ay biglang nabalot ng madilim na trahedyang hindi mo inaasahan? Dito sa Oriental Mindoro matatagpuan ang isang napakagandang lugar kung saan may mga magagandang tanawin at kilala sa napakalinis nitong karagatan. Bagkus, noong taong 2023, Pebrero 28, ang barkong MT Princess Express ay may dalang toneladanong langis ay biglang lumubog sa hindi malamang rason at nagdulot ito ng isang malaking trahedya. Kasabay sa paglubog nito ay ang pagkalat ng langis o oil spill sa karagatan na dala ng barko at nagdulot ng malaking pinsala sa tubig, lamang dagat at pati na rin sa taong naniniraan sa Nauhan, Oriental Mindoro at pati na rin sa mga karatig na lugar dito. Isa sa mga lugar na naapektuhan ay ang Barangay Santa Cruz na kung saan kami nagtungo at dito namin natagpuan ang Papasing Beach Resort na isa na rin sa mga naapektuhan nitong nakaraang oil spill. Ang Papasing Resort ay pinagmamay-arian ni Ginoong Rosemi Papasing. Sa parteng ito, dito nilahan ni Ginoong Papasing ang kaniyang panayam tungkol sa kaniyang karanasan. Kasama ang aming isang representative. So, magandang umaga po. Ano pong pangalan po? Mr. Rosemi. So, yung pong gagawin po namin ngayong mga katanungan or interview po is about po siya sa documentary namin sa school. So, ang una po namin tanong is, sa mga nagdaang taon po, ano po yung mga crisis na naranasan po ng inyong beach? Ito pong inyong establishment na ito. Meron po kami encounter na yung tungkol mga crisis ng wala. Dahil dito sa namin matahimik.
Ang sunod po is, gaano po kalaki ang naging epekto po nung nung nagdaang oil spill po dito po sa inyong business? Ang malaki, na kumain ng ang business na tumigil dahil wala mga guys na pupunta dahil ba walang mga limon. Then, ano po yung naging immediate action nyo po? Or ano po yung ginawa nyo para po ma-prevent po yung malaking epekto po? Ang dating likas na yaman ay balot ng Ang dating likas na yaman ay nabalot ng langis ng mayaman. Ang dating likas na yaman ay nabalot na ng langis ng mayaman. Ang dating likas na yaman ay nabalot na ng langis ng mayaman. So, yung mabilisan, totally, yung, well, man. So, matapos po yung oil spill, ano po yung pinakamahalagang lesson na natutunan nyo? Na hindi lang po as a businessman, as bilang isang individual po dito po sa inyong community. Kailangan maging handa dahil hindi mo kasi i-expect na talagang kalamidad. So yung kaya may handa, tapos yung handa. Kailangan po maging Prepare. Ang last question po is, kung bibigyan po kayo ng pagkakataong magbigay ng payo sa ibang beach resort owner na kasalukuyan po nakakaranas ng crisis, ano po yung inyong sasabihin sa kanila? Ay, ang sasabihin lang sa owner na may alam din sa mga ganun. Kailangan yung tatakot lang agad sila kailangan na handa sila sa mga mangyayari. Kasi hindi natin, kasi malakang epekto pag hindi kaya kailangan maghanda at prepared ang na mga dadat ng mga kalamidad. Thank you po. Yun lang po rin.